Ang paborito kong podcast will start in 5, 4, 3, 2, 1. Alright, so bagong episode ng Ang Paborito kong podcast, and today, same guest tayo ngayon, Maria Teresa Hernandez. Hey, hey, hey. So, let's start with our topic for today. Yun ay things. Okay, things that you wish you knew or did before you reached the age of 21 years old. Yeah? Alright? Now, you were a trainer, or you are Yeah? a trainer na isang BPO company. I believe na naka-handle ka na ng isang or ng trainees Yeah. na under 21 years old. So, ano yung impression mo sa kanila? Pag nakakakita ko ng mga trainees under 21 years old, what always comes to mind is these are trainees who are motivated, excited to go to work, tsaka madali lang silang pasunurin kasi mababait pa sila. Ganun. Kapag 21 years old pa lang. Below 21, yes. And why do you think na motivated sila and disiplinado pa sila? Madali silang pasunurin. Kasi new job, new environment, and yun nga, dahil doon excited silang magtrabaho. At saka, baga pag gabi yung shift, parang nakaka-excite magtrabaho pag gabi. Parang first time, gabi yung trabaho. Oo. Sa ating topic, on your end naman, ano yung things na sana alam mo before you reach the age of 21, or yung mga bagay sana na nagawa mo na bago mo ma-reach yung age na yun? Sana nag-aral pa ako ng ibang languages. Like Japanese, Chinese, French, Spanish. Dun sa mga nabanggit mong languages, ano sa tingin mo yung advantage na mabibigay nila sa'yo? Just in case na, makuha mo sila or mapag-aralan mo sila lahat. Una, may bragging rights ako na, kumbaga, multilingual na talaga ako. Aside from that, magiging cultured ako kahit paano. Dun sa language na pag-aaralan mo? Yeah, pag nag-aaral ako ng languages. And also, sa field na pinagtatrabahuhan ko kasi, kapag pumili ka ng French, you apply to be a French representative. Yeah, representative of, of the French language or in the French language. Kumbaga, mas malaking sahod mo. Ayun. So, practical din siya. Practically, mas Yeah. malaki yung sweldo kasi konti lang yung mga French representative or Spanish representative dito sa Pilipinas. So, yeah, malaki yung offer talaga sa kanila. Yeah. Right. Yun. So, yun lang sa akin. What about you? What do you wish? So, I wish na, tinuloy ko yung pagiging writer ko. Right. Back then, nagtry akong gumawa ng Yeah. isang novel and in-upload ko siya sa Wattpad. Yeah. Of all the website. Yeah. Right. Wattpad siya. Okay. So, doon, it's more of a thriller kind of story. And yun. What did people think? Did anyone read it? Yeah, nasa siya nakita ko na 3,000 reads. Wow. Yeah, pero kasi when regards to sa standard, dapat kung para pasabi na nabenta siya, 'di ba? Dapat nasa 100,000. Yeah. Yun. Pero still, I did not expect na na may magbabasa. Na may magbabasa. Akala ko mga kaibigan ko lang magbabasa. Well, at least, diba? So, why did you not continue knowing na, baka this is probably something I can do, ganyan. Baka may future, di ba? Yeah.
ang kaso nga, we live sa isang country na kung saan yung culture is you need to have a stable job. So, yun. I see. Nag-aral ako nung college, pero yun. Though hindi ako nakapagtapos ng college, pero nagtrabaho ako kagad. Yeah. Okay. So, hindi mo na binalikan yung passion mo na yan. Hindi ko na binalikan ulit. Kasi, kung magsusulat ka kasi, you need to give time, effort. Ang kaso nga lang, syempre, pag magtatrabaho ka na, especially BPO din ako, di ba? BPO, call center industry din. So, wala nang time para magsulat. Wala nang time para mag-research. Mahirap naman, di ba? Kung magsusulat ka nang wala yung walang research. Di ba? Basta makasulat lang. So, yun. Sayang. Sayang nga kasi may mga nakinig na bakit ka nagtrabaho agad? Well, ang reason kung ba't ako nagtrabaho agad kasi panganay ako. Right? So, kung dito kasi sa atin, pag panganay ka, once na makatapos ka sa pag-aaral or once na may trabaho ka na, you need to support dun sa mga mas nakababata mong kapatid. You know, school stuff. I got pressured na kailangan kumita na kagad. So, yun. Naghanap ako ng mga call center dyan sa Alabang. Thanks to God. May tumanggap sa akin. Diba? Kasi, yun yung parang sad truth. Diba? Sa atin. Like, hindi mo na natutuloy yung passion mo kung ano man yun dahil kailangan instantaneous yung pera. Diba? Like, dapat every month or quincenas, dapat may sweldo ka. Kasi ikaw yung sa atin nakasalalay somehow yung future ng yung security ng magulang natin and somehow naging expectation na siya na dapat ibabalik natin yung yung effort natin sa kanila, which is, you know, I mean, I know that we're not obliged to do that, pero kasi mahirap pa yung buhay natin sa Pilipinas. Kumbaga, kung titingnan mo yung Pilipinas ngayon, di ba, hindi pa tayo first world country. Hindi, madalas sa atin, hindi natin kayang pabayaan yung magulang natin ng walang tulong. And, di ba, parang nakakonsensya naman kung pababayaan natin sila. Oo. And, dito kasi sa atin, nagiging a must na siya eh. Di man a must. Pero, yun na yung kinagisnan natin na since panganay ka, kailangan ikaw na yung maging responsable sa mga kapatid mo. Ikaw yung magbayad ng mga tuition fee nila. Ganun. Parang nangyayari, investment ka. Pero, by the end of the day, konsensya mo yun eh. Diba? Konsensya mo yun kung gagawin mo hindi. So, hiya mo na lang. Diba? Hiya mo na lang as a person. Hiya mo na lang kung tutulungan mo ba yung magulang mo. Pero, yun nga, sa other side of the coin, hindi mo nga lang matutupad yung passion mo. Which is, on my end, yun. Yung pagsusulat. And, yun. Sayang. Yeah, kasi nga may nakuha ka namang audience na kung tinuloy-tuloy mo eh. You never know. Yan. Actually, dapat may na yun eh. May part 2 yun. Hindi naman part 2, pero book 2. Pero ang problema nga lang is, yun nga, kulang sa oras. So, yun. Well, ano kaya yung pwede mong i-advise sa katulad mo na panganay din na gusto, na may passion, yan, before they enter college? What do you think? Would you say? Para matuloy nila or I mean, I guess ano yung masasabi mo sa kalagayan nila? Ilan taon ba bago mag-college ngayon? Ngayon, dapat like at least 18 kasi mag-senior high ka eh. Yes. So, siguro yung advice na mabibigay ko, work on your craft. Work on your craft. Kailangan magkaroon ka ng confidence. Kasi, kailangan, i-justify mo yung sarili mo eh. I-justify mo yung sarili mo na kaya kong gawin to.
Yeah. Kasi may mga naysayers eh. Yeah. Sasabihin nila, hindi ka kikita dyan. Yeah, and it can be your own family. Oo. And sadly, yun nga, di ka nila masusuportahan doon. They want you to have a stable job kasi nasa isip nila is para yun sa'yo. Yeah. Okay, which is understandable. Yeah. Pero yun, you need to work on your craft. Kailangan maging confident ka sa sarili mo. To defend yourself, to explain yourself. Yeah. I know that it's probably difficult kasi nga, ilang oras ang ilalaan mo para sa school. Yes. Tapos, magbibigay ka pa ng time para sa hobby mo or sa passion mo, diba? But if it's something that you really want to do and you don't want to look back and say, ay, sana pala naglaan pa din ako ng oras para dyan, then make the time now. Regarding dun sa naysayers, right, which, you know, again, they can be your own family. Part of it is, syempre, yun nga, ikaw yung security. So, mahirap mag-advise na magbibigay din ng risk sa situation nyo as a family. Sadly, that's kind of the generation that we live in now. Pero, even if that's the case, you can actually find people who will support you, who will be your first fan. Yeah, first fan. Yes, you can find friends. Ako nung high school, before high school, siguro first year or second year of high school, I didn't really have that many friends. Yung mga nakakausap ako, pero I couldn't consider them. I don't consider them as friends now. Pero yung, kasi bukod sa pag-aaral ng language, right? I also like singing. And, you know, bata ka, ang dami mong dream sa buhay. One of my dream is to be a theater actress or a Broadway singer, whatever. It's a big dream, right? Why not? You're young, you're hopeful. But within my circle, my household, you know, they didn't really support the idea. So I wasn't confident back then with my own ability. But when I met friends telling me that I'm great, dun ako nagkaroon ng kahit paano confidence to express myself. So it may not be in your household, pero there are people out there who will support you, and you think you're weird. You're not that weird. There are weirder people out there who would love you for who you are. So, ayun. So, try to mingle with other people and see if they have the same interest. And by then, that you will find people who dream as big as you are, you know. And dun nga sa mga, for example, sa mga family na hindi sumusuporta. I think yun yung reason bakit bumababa yung confidence ng isang tao. Yeah. Right? So, sabihin nila na you're not good enough, na hindi yan bebenta, hindi ka sisikat, or hindi ka kikita ng pera dyan. I mean, wag na hindi na sisikat, okay? Hindi ka kikita ng pera dyan. Nakakababa ng confidence yun. Kasi syempre, may isip ba na ilang taong ka, di ba? Mga 16 or 17, 18. Then sasabihin sa'yo na hindi mo kaya. Ito yung gawin mo. Mas safe. Mas safe itong way na to. Di ba? So, nangyayari, mas less risky, less reward din siya. Di ba? So, if you're going to push yourself na, no, hindi ako makikinig sa mga naysayers, papalibutan ko yung sarili ko ng tamang tao, you will succeed kung ano man yung magiging passion mo. Tsaka, dahil nga doon, parang dumating din sa point na I just didn't give a damn about what they're saying. I got, defensive about, who I am, whatever that means.
ayun, so, kapag may sinasabi sila, just, be yourself. It sounds cliche, but that's what it is. Yeah, I mean, kasi kung papakinggan mo lahat ng opinion, I mean, okay lang makinig sa opinion. Yeah. You have to. Pero kung papakinggan mo lahat ng, lahat ng criticism, parang, yun yan, mawawalan ka ng paniniwala sa sarili. And it can consume you. Oo. And parang doon ka na magbe-base Parang kapag ginawa ko to, siguro mas marami pa magsasabi sa akin na di ako magaling. Di ba? Kasi sa kanila pa lang nga, sabi nila di ako magaling eh. Yeah. Paano pa kaya sa ibang tao na walang relasyon sa akin? Kailangan, dapat positive ka lagi. Yeah. Positive, exactly. Positive vibes ka lagi. Yes. You can do it. You'll find the right crowd. Dapat may community, di ba? Yeah. Kung mahanap mo yung community mo na yun. Yes. Tuloy-tuloy na. Yes. Exactly. So, before 21, have you thought about investing or, maggawa na ba ng business instead of going sa, be an employee sa ibang company? Naisipan ba maging boss ng sarili mong maliit na store or maliit na market? Before 21. Before 21, yeah. Yes. Kasi, yung school na pinag-aralan ko is MBHS. Business school. Yeah, it's called Muntinlupa Business High School. Meron kami mga subjects na about entrepreneurship. So, doon tinuturo na yung wants versus needs, ganyan. Yung mga short-term, long-term goal, ganyan. Something about marketing. Well, wala na ako naaalala ko ng mga pinag-aralan nun. Right. But at that age, may mga naturo na rin sa amin na nasayaman ka pag nag-business ka. So, I have thought about it. However, right now, mas mahirap pala siyang simulan even. It's harder to start. To start a business? Yeah, to start a business or to invest in something more than I know. Maybe because hindi talaga yun yung passion mo talaga. Kasi yung iba, I mean, bata pa lang, gusto ko maging businessman. Yeah. And even sa ibang bansa like China, yung mga Chinese na nag-aaral dito sa Philippines, nag-aral sila para maging boss. Mag-aral sila para maging CEO ng isang company. Yeah. Diba? While tayo mga Pilipino, nag-aral tayo para maging empleyado. Yeah. Diba? Which is safer, right? Kasi papasok ka na lang sa isang company. Unlike dun sa gagawa ka na sarili mong business, isabihin nun, wala ka. Yeah. Ang gagawin mo lang, kailangan mo karoon ng kapital, then gagamitin mo yun para gumawa na isang business. Right? Yeah. And risky siya. Kasi, what if kung hindi siya gumana? Yeah. Right? It's risky, pero again, kung mas risky, mas malaki yung reward. Mas malaki yung reward kung sakaling maging successful ka. Pero, kasi may mga kakilala na tayo nag-try. Diba? May kilala ka bang nag-try talaga na nag-succeed na, ganyan? Meron. Ang target niya kasi nagbebenta siya ng mga, alam mo yung parts ng motor? So, yun. Especially ngayon, uso yung mga rides So, yeah. It worked. Kasi like yung nakikita sa Facebook, nagpo-post siya ng mga na may mga nabibenta na siya, ganun. Marami, almost araw-araw. And hindi lang isa, like, bundle talaga. So, yun. I think it worked para sa kanya. I see. Pero, iba rin akong kilala na hindi gumana. Yeah. Yun. Masakit kasi, kung nag-invest ka, nagbayad ka ng kapital. Yeah. Tapos walang pumapasok na income sa'yo. Diba? Parang nakakapanghinayang. Parang, sayang naman yung pera ko. Diba? Yeah. What do you think did that successful person do differently? Differently? Yeah. So, i-compare ko itong dalawang tao na to. Right? Yung isa, nag-succeed. Yung isa, parang, nag-succeed lang siya in a short span of time. And then, after that,
hindi na siya gumana. Right? So, trend kasi, yung negosyo mo ba, maglalast ba siya for a longer period of time? Yeah. O yung negosyo mo is saglit lang. Yeah. Parang short trend lang siya. Sikat lang siya ngayon. Oo. Dun sa successful na kilala ko, yun nga, nagbibenta siya ng parts ng motor and karamihan sa Pilipinas, May motor. may motor. Oo. Right? And doon naman sa other side, ayoko nang i-mention yung business niya. Oh my God, yeah. Because she or he, that person, baka makilala, ako to ah. So yun, parang short lang yung trend ng business niya. Oo. Which is sayang. Yeah. Kasi dapat naghanap ka sana ng negosyo na mas tatagal. But hindi ko siya masisisi. Kasi you didn't know that that's what it's going to fall to. And also, hindi ko rin sure kung naging effective. Like, kumita ba siya ng malaki? Oo. Doon sa business na yun. But, napansin ko lang na, yun, di na siya nagbibenta nun. Oo. Ng product niya. Pero, ibang product na yung binibenta niya ngayon. Okay. So, I believe it didn't kind of work para sa end niya. Which is sad. Pero, that's life. That's you life. Have to risk. Pero, everything. you mentioned naman na nagbebenta pa siya ulit ng iba. Ibang product, oo. Oo. No? So, maybe, tinetest niya pa rin yung, yung product na yun. Kasi, mukhang recent lang eh. Recent niya palang tinry ibenta yung mga bagong products niya eh. So, that's part of adulthood din talaga. Minsan magpe-fail ka. Right. And you have to learn from it. Diba? Yeah. Kasi kung nagpe-fail ka tapos hindi ka natututo sa mga pagkakamali mo, walang development na nangyayari. Magiging stagnant ka. Yung performance mo, you as a human being, stagnant na siya. And we all wish we didn't have to fail. Because why do we need to fail to learn? But in case that happens, it's not the end of the world. As long as what you did wasn't illegal rather. As long as it was not illegal. And even if you failed from it, it's not the end of the world. The important thing is you're still alive and you're learning from it. May napakinggan ako dati na athlete siya sa isang combat sport. Right. So, may mga losses siya. I think 3. Yeah. Tama ba? 3 o 4. Yes. Nakalimutan ko ng ilang beses na natalo. Pero, ang sabi niya, kasi may mga fighters na walang talo eh. Yeah. Right? Sabi niya, kaya ka walang talo kasi hindi mo pinush yung sarili mo. Hindi mo challenge yung sarili mo. I see. Right? So ako, kaya may mga talo ako. Kasi pinush ko yung sarili ko. I fought the best of the best. Yeah. And yun nga, sadly, natalo siya. Pero by the end of the day, pinush yung sarili niya. Yeah. Right? So, doon makikita mo, kung i-apply mo siya sa buhay mo, doon makikita mo kung hanggang saan ba yung limit mo. Diba? And once na malaman mo yung limits mo, you will work on improving. Yeah. Dun sa mga pagkukulang mo. And I guess that's a common story in sports na you have to fail 100 times before you get that win. Yeah. I mean, kailangan mo talaga matuto sa mga pagkakamali mo. Kasi, yun nga, kahit naman sa BPO, diba? Yeah, ganun din. May tinatawag tayong coaching eh. Yeah. Diba? May mga session eh. Kung saan pag-aaralan nyo yung mga pagkakamali nyo, diba? Which is good. Kasi pati sa buhay din natin, may mga coaches din tayo. May mga mentors tayo. Yeah. So, pwedeng friends natin sila or family natin sila. Sila yung nagbibigay sa'yo ng advice and it is up to you kung ano ba yung mga advice na tatanggapin mo.
Kasi by the end of the day, ikaw pa rin yung pinaka nakakakilala sa sarili mo eh. Yeah. Once na alam mo na ito effective tong advice na to, i-apply mo siya. Yeah. Okay, ito pala. With that in mind, what I wish I knew when I was 21. Walang right or wrong answer na. Hindi na siya black and white. So parang, nung pagka-graduate ko, diba, I would have expected na alam ko na yung gagawin ko, ganyan. I still didn't know what I want to do. Parang, nag-post ako ng Twitter post ko na, trying to figure out my life like. Tapos yung picture yung batang nagtatry na maglagay ng, alam mo yung laruan na shapes? Parang ganun yung ginagawa mo pag tumanda ka na. So, if you're young, hindi na siya right or wrong. Kapag, if you're gonna go through a decision, you're gonna be given, or life will give you different options on what to do, and you have to find the best answer. And there's no right answer. There's no right answer. There's no wrong answer. But there is a best answer. That may best option na dapat mong i-take. And you have to figure that out, which it sucks for us, which makes it harder. Yeah, kasi lalo na kasi nung pagbata ka, sasabihin pa sa'yo na hindi mo alam ang tama at mali. Yeah. Diba? Pero weird. Kasi pag datanda mo, tulad niya nasabi mo, walang tama at mali. Best option lang meron. Yeah. Bakit walang tama at mali? Diba? Kasi iba-iba tayo naman ng experience. Yeah, Iba't iba yung mga napagdaanan natin. Yes. Right? At saka, you would think that you would love the freedom, pero parang mas mahirap siya na ikaw na lang yung nagde-decide para sa sarili mo. Yeah, and kasi, may mga taong bibigyan ka ng advice, pero papabayaan ka lang nila. Kasi yun lang yung kaya nilang ibigay eh. Ewan ko kasi sa, yung mga nakilala nating tao, ganun. Parang hanggang advice lang sila, pero sasabihin na, sige, ikaw pa rin naman bahala dyan. Ganun lang. Diba? Ewan ko kung yung iba, kasi may ibang daming pakilamera sa buhay nila. Pero yung mga nakilala ko ganun, na they just provide what they think they can say. Or they just give you advice. Pero at the end of the day, sasabihin nila sa'yo. Pero nasa sa'yo yan. Nasa sa'yo yan. Yun, so, disclaimer lang. Yeah, disclaimer. Para hindi sila masisi sa uli. So, mahirapan ka lalo. Well, kasi wala naman talaga nakakaalam kung ano ba yung tama sa mali. Yeah. I mean, when it comes to law, like, pag pumatay ka ba, tama ba yun mali? Of course, mali yan. Of course, diba? mali. Pero, we're talking about daily decisions that you have to do. Hindi mo alam. And depende sa mga nangyari sa past natin, sa paligid natin, yung mga decisions na gagawin natin. I guess it's better if we give an example, right? Bago tayo nag-resign dito sa company na pinagtrabaho na, it took us time to do it. Right. Like, it took years. COVID. Nagdaan na yung COVID. Re-resign diba? Ako, hindi. Oo. Parang, gusto ko na mag-resign, ganun. Papagod na ako, ganyan. Pero ang hirap kasi parang convenient na kasi yung trabaho na yun. Work from home, tapos tuloy-tuloy may magkakasweldo pa rin. Well, pero still. Yeah. Diba? May trabaho ka pa din. Yeah. Stable na siya. At saka, kasi yung lugar, ito kaya nahirapan din ako umalis. Gusto ko yung ambience ng place na, honestly, malapit lang siya. Tapos pag napasok ako, hindi ako na Kasi di ba yung una nating company, parang, nakaka-down, bago pa ako pumasok, nararamdaman ko na yung anxiety. Oo. May anxiety akong nararamdaman na. Tapos nakaka-claustrophobic yung mismong building. Right. Pero dun sa isa, yung recent, bago ako lumipat, ganyan. Okay Okay. Maaliwalas yung lugar Kaya madali lang. Pero dumating na talaga sa point na araw-araw kang mapapagod. Oo. Pero hindi ka pa rin makapag-resign. Kasi dahil nga may mga factors na sayang to parang it's so easy to hear someone say, mag-quit ka na, ganyan. Pero sa sarili mo, hindi mo pa rin alam kung ano pa. Yun nga. Kasi pwede nilang sabihin na, hindi na pala healthy sa'yo yan. Natatoxic ka nga na pala Hindi umalis ka na dyan. Hindi nyo alam. May mga ibang bagay
na hindi ko kayang bitawan. Diba? Tulad nga ng environment, yung ambience ng office, diba? Just, yung, isipin mo sayang naman. And may mga friends na din, diba? Tsaka, friendship na kayo. kumbaga, maririnig ka lang, puro ka reklamo, hindi ka pa naman nagre-resign hanggang ngayon. Ay, nako. Nakita mo ba yung, may content na ganun si Nurse Even? Hindi na rin na-follow ko Nurse. Umiyak-iyak na siya. Iyak siya ng iyak. Pagod na daw siya. Tapos parang 10 years na daw siya doon. Imagine mo, Nurse, 10 years sa work. Pagod na daw. Sabay, at the end of it, iti-take niya rin pala yung trabaho ng off niya. Kumbaga mag-a-ard out pala siya. Parang ganun tayo, di ba? Kumbaga, dun sa smoking area, tayo magreklamo tayo lagi, magrarant-rant tayo sa isa't isa, pero babalik ka ulit, gagawin mo yung trabaho mo at gagalingan mo pa rin. Ganon. Kasi di ba, magrarant lang, pero magtatrabaho pa din. Yeah, magtatrabaho pa din. Magrarant lang. Di ba? Oo. And, speaking of sa topic natin, tingin ko isa yun sa hindi ko rin masyadong nagawa. Yeah. Yung pagrarant. Kasi wala akong pagsabihan eh. Ay, talaga ba? Parang, pressure na ako. Ang hirap. Ganito. Wala akong mapuntahan. Kasi, yun nga, gusto kong sundin yung passion mo, pero hindi mo gawa nga ng system, gawa nga ng kultura natin. Wala akong mapagsabihan na nahihirapan na ako. Ayoko ng ganito. Pwede bang pahingi naman ako ng advice yun. Walang ganun. Wala akong makahingian ng advice. Talaga. So, by the end of the day, tamang sunod ka na lang. So, maganda rin yun yung nagrarant-rant ka. Yeah. Diba? Pero hindi naman yun yung sign or hindi naman yun ibig sabihin na aalis ka na, diba? No, tsaka hindi naman ibig sabihin nun na ang toxic mo na. Kumbaga, kailangan mo lang you can't bottle it in. You can't bottle your problems in. You have to vent mo lang. Yeah, vent it out to someone, diba? Kaya nga, I guess, kung halimbawa, kasi nung una, hindi ko rin gusto yung trabaho ko eh. Right? So, ayun, for those who aren't 21 yet, you're probably not going to get the job that you want right away. But it's not the end of the world. But one thing I can say though is, you find the right boss. Find the right leaders. Right. Diba? Nung nasa first company natin, sino yung boss na naalala mo na ang laki ng impact sa buhay mo? Isa lang. Pareho tayo. Tingin ko isa lang yung tao na yun. Yeah, isang tao lang yun. Above TL. Yes, OM siya. OM siya, yes. Lalaki. Yeah. Yun, oo. Na parang isang coaching session mo lang, magbabago na agad yung work ethic mo. Ayun. You know what? Sabihin ko na yung pangalan niya. Si Boss Carl Hemosura. Oo. Alright? I mean, parang may utang na loob ako sa kanya. Ako din. Kasi, yes, stricto siya. Oo. Pero, matututo ka eh. Yeah. Sabihin nila, ano yan, stricto yan, ganun, mahigpit. Oo. Pero, kung isip mo, para sa'yo din yun eh. Oo. Yun din. Sana alam ko rin yun, before 21 ako, na may mga tao na stricto sa'yo. Kasi, kunwari, bata ka pa lang, pag nakita mong mahigpit yung tao sa'yo, parang, ang kupal naman ng ugali nitong tao na to. Yeah. Diba? Pero, hindi mo pa siya naiintindihan. Yeah. Pero, pagtanda mo, maintindihan mo na, buti na lang pala, naging stricto sa akin tong tao na to. Hindi ko sana marireach yung level na narating ko kung wala itong tao na to. Yeah. Malaki yung factor na, yun nga, find the right boss. Find the right boss. Kasi, before nun, hindi ko pa rin feel yung trabaho ko talaga eh. Parang, kasi, diba, nag-edu nga ako. Right. Tapos, akala ko magtuturo ako sa school. So, hindi ko gaano pinrioritize yung work na meron ako at that time. Yung pagiging call center? Yeah. Okay. Pero dahil sa kanya nga, medyo nagbago yung drive ko talaga yung sa pagtatrabaho. Approach mo, no? Yeah, so maswerte ka kung makakasalamuha ka or makaka-cross ka
ng ganong klaseng tao. Yeah. Kasi yun yung klase ng tao na nagtuturo sa'yo. And much better kung before 21 years old, andun ka pa lang sa process ng papasok ka na ng young adult. Yeah. Diba? And makakasalamuha ka ng ganong klaseng tao, which is a big or huge advantage para sa'yo. Yeah. Diba? So, by the time na nakapunta na ako kasi, aminado ako nung last months dun sa company. Hindi din talaga ako... Sa first company. Parang, di ba, nagiging aksinero. Medyo unprofessional na rin talaga yung work ko nun. Yung pagtatrabaho ko nun. So, I just decided to let it go. Umalis ka na. Yeah. But then, nung I got a fresh start sa new company, madali na lang. Because of the impact that ginawa ng tao na yun sa'yo. Yeah. Lalo na kung makakasalamuha ka ng isang boss or isang leader na hindi niya, na mas lesser, hindi ko siya masabing lesser, ayoko sabing lesser, siguro mas maluwag. Yeah. Kaya sa dati mong boss. Kaya ngayon, parang, kaya ko na to. Kaya kong i-handle to. Tsaka parang, you know how to work with them, you know how to work. Kasi, dahil nga sa kanya, di ba, parang natuto kung paano mag-handle ng call, mag-handle ng product na yun. Right. Numbers. Pati sa mga tao. I don't know why. Pero, ganun yung nangyari. Like, you know what to do, and you know what they need from you. So, mas madali na lang siyang i-manage eh. Ayun. And, weird, kasi, nung lumipat tayo sa second company, right? Hindi nila alam kung paano magbasa ng metrics. Yeah. Or ng scores. Yeah. Like, marunong magbasa ng scores? Yeah. Ng metrics? Yeah. Actually, madali pa nga yung yung metric ng panahon na yun eh. So, kasi syempre, lagi naman nagbabago sa BPO world. Pero, nung simula, madali lang. And, nakita ko, ay, kayang-kaya to. Siguro, kung hindi ko nakasalamuha yung boss ko na yun dati, hindi ganun yung approach ko. Yeah. No? Maganda kung bata ka pa lang, ganun na kagad yung boss mo. Or, hindi lang boss. Yung leader mo, yung teacher mo, yung mentor mo, na mag-guide sa'yo. Yeah. Kasi, magiging better person kayo. Yeah. And, dahil nga sa naging iba na yung mindset ko, madali na akong na-promote. Ayun. Parang parang smooth na yung sale mo. Yeah. Hindi ka na mangangapa eh. Yeah. Na, paano ba ako mapopromote dito? Diba? Pero, dahil nga sa turo niya, sa guidance niya, parang, ito yung gagawin ko para ma-promote ako. Which is, may map ka eh. Yeah. May guide ka na, okay. Yeah. Sundin ko na lang to. And then we were able to make friends dun sa second company na talaga. We had friends dun sa first and sa second din. Pero, madali na lang makasalamuha sa mga boss. Makisama, oo. Mga ganun. Hindi naman sa pagiging user, pero kailangan mo eh. Kailangan mo. Kailangan mo makisalamuha eh. Kasi hindi ka mabubuhay nang ikaw lang mag-isa. Yeah. Kailangan mo magkaroon ng magandang relationship. Even with your boss. Right. Kasi yung TL natin, di ba, baga tayo na-promote, is our friend. Oo, close friend natin. Yeah. Close friend natin. Well, medyo may common interest naman din kasi. Tsaka mabait naman talaga siya. Mabait naman talaga siya. Like, everyone loves him. Everyone. Like, everyone loves him. So, yun. Maganda na may magandang relationship mo sa sa co-workers mo. Ayun. So, yeah, before 21 years old, 'di ba? Dapat alam mo na hindi lang ikaw ang nagtatrabaho sa isang company. Yes. So, for example, magtatrabaho sa isang company, yeah, right? Or whatnot, kung saan ka man magtatrabaho. Laging may co-worker ka. Yes. Lagi ka may kasama doon. Yes. And you need to work with them. Yeah. Diba? Makisama ka. Yeah. Kasi mahirap na papasok ka tapos alam mo, parang walang gusto sumama sa'yo, walang gusto tumabi sa'yo. Diba? Parang, ayoko na dito. Ayoko na trabaho dito. Yeah. So yun, importante yun. Makisama. Yes, makisama ka. And underrated yun. Feeling ko underrated trait yun eh.
Yeah. Yung pakikisama. Kasi lagi nila sinasabi na kailangan maging matalino ka, Yeah. kailangan maging matulungin ka, patient, gano'n, Yeah. industrious, hard work. Pero, di natin masyado na-mention yung pagiging cooperative mo. Yes. Diba? Yung pagiging friendly mo. Yeah. Which is needed, especially sa Philippines. Isa siya sa mga bagay na makakatulong sa'yo Oo. para to get to where you need to be. It's to make the right connections. Again, surround yourself with the right people. Who will lift you up. Yung mga kaibigan mo na yan, tulad yan ang napag-usapan natin kanina. Yan at yan ang magiging parang first supporters mo. Yeah. Yan ang unang magiging fan mo. If you kung gusto mong gawin yung creative passion mo. Diba? Like for example, itong podcast. Yeah. Right? Marami akong naging friends sa work. Yeah. Sa pagbabasketball. Yeah. Sa school. Yes. Sabi ko, guys, pwede namang pa-comment, pa-share. And they did. Yeah. Diba? In-spread nila yung page. If ever, na back then, kung di ako naging mabait sa kanila or kung hindi ako naging friendly sa kanila, diba? Mahirap ikalat yung product ko. Mahirap ikalat yung itong podcast ko. Yeah. So, yun. Thankful ako sa kanila. And siguro, good job na rin sa akin. Kasi, naging friendly ako back then. Yeah. Right? So, yeah, yun. because if for anyone who doesn't know, sa aming dalawa kasi si Jari yung nakakasundo lahat. Ganyan. I don't know kung may nagagalit sa kanya, pero wala naman. Based on what Yeah, sa work, wala. Pero, tingin ko meron. Kasi, if you're going to define an ass kisser, siguro lalabas ako dun. Ay, talaga pa? Tingin ko. Kasi mabait ako sa mga boss eh. Ay, Ito kasi nagiging problema. Hindi lang sa boss, hindi lang sa company, pero sa lahat ng bagay. Yeah. Kasi, I guess we could agree na may mga hierarchy talaga sa society. Yeah. Diba? Yung mga presidente ng subdivision nyo. Yes. Diba? Coach mo. Yeah. Magulang mo. Kahit sa inyong magkakaibigan eh. Kahit sa inyong magkakaibigan, may mga parang boss yan. Yes. Diba? So, ako kasi, as much as possible, gusto kong maging kaibigan yung mga mas nakakataas sa akin. Okay. Mataas ang posisyon nila dahil may may skill sila ng, alam mo yun, matalino sila. Yeah. Friendly sila, kaya naabot nila yung ganong klaseng posisyon. Kaya na-promote sila or naging successful sila sa buhay. So, ako naman, you have to take advantage of it. Ba't hindi mo sila kakusapin? Ba't di mo sila tutropahin? Yeah. Diba? Sayang eh. You have to be resourceful sa buhay. Yeah. So, kung sabihin mo si Jari, ass kisser yan. Kasi, tinan mo yung mga boss, lagi niyang kausap, sip-sip ang wala. I mean, ako natututo ako dito. Natututo akong kung paano magbasa ng stats, paano i-improve yung sarili ko. Yeah. Ikaw, ano ginagawa mo? Yeah. Nagre-reklamo ka lang dyan. I mean, 8 years, agent ka pa din. Are you talking about someone specific? Hindi ko naman sinasabing lahat kasi may mga iba na ang reason nila ba't sila naging agent is trip nila maging agent. Pero yung iba na gustong ma-promote. Kasi yung tao na yan, gusto talaga niya ma-promote, I think. Gusto niya ma-promote. Pero, bakit, ang tagal mo na sa BPO, bakit hanggang ngayon agent ka pa din? Yeah. Despite the fact na nag-a-apply ka for promotion. Yeah. So, may mali. May mali maybe sa skills mo, perfect ka, lagi kang top agent, lagi kang best player of the game, lagi kang top 1 sa school nyo. Pero, when it comes to social skills, dehado ka. Yeah. Kasi, it's either mayabang ka, rude ka, kupal ka sa ibang tao, walang may gusto sa'yo. Kasalanan ko ba yun? Hindi ko kasalanan yun. Kasalanan mo yun. Diba? Kung sana, imbes na yung pinag-reklamo mo dyan, diba? Yeah. Imbes na reklamo ka, you have to work. Diba? Your way up. Kailangan ko mausap ka. Yeah.
ng mga boss kasi doon ka matututo. Sila yung matagal sa industriya. Well, I like the point where sumasama ka sa mga mataas kasi may natututunan ka. Because when you're a kid, you know, when I was younger at least, I like being the smartest. So, for example, kahit hindi ikaw yung smartest, pero kailangan ako smartest. Why not? Why not? Why not? So, lagi ako nag-recite. But when I got to, you know, into the adult world, I think it's actually a lot better. It helps if you're the dumbest person in the room. I'm not saying that you're actually dumb, but kumbaga, makakatulong din kapag, kumbaga, even with your competence, you're surrounded by people who are more competent than you are in your field. Kasi, yun nga nung na-promote ako, di ba? Doon ako nakakilala ng mga tao na magagaling, magagaling sa akin. And, nung una, medyo nakaka-pressure siya. Pero, once I got into the field, parang, natuto ko sa experiences nila, sa mga advice nila, and in the end, I think I improved. So, like, don't be afraid to be the dumbest person in the room. But, be like a sponge. Yeah. Na i-absorb mo sila. Yeah. Diba? Soak it all in. Soak all the learning in. Yeah. I mean, iba kasi yung pagiging dumb ka sa a certain period of time kaysa dumb ka forever. Yeah. You have to learn. And what we're trying to say is, I'm not saying na be dumb kasi incompetent ka talaga dun sa field. Pero, kumbaga, admit to yourself na marami ka pang dapat matutunan. Yun. Yeah, that's what I want to say. Right. And I guess dapat matutunan din yun before 21 years old. Yung pagpapababa ng ego. Yeah. Right. Kasi pag yung mga ganong edad kasi ano ka eh. Ewan ko sa akin sa mga nakita ko, competitive. Yeah. Gusto nila, sila yung tama. Yeah. Maprinsipyo. And they think na invincible sila. Yeah. Diba? Kapag mga papasok na lang young adult. Yeah. Diba? So, you have to set aside your ego. Yeah. Kailangan learn to observe. Yeah. Diba? Kailangan matuto kang, yun nga, tanggapin yung mga criticisms. Yeah. And, diba? Ano ka, panoorin mo kung paano gumalaw yung mga mas nakakataas sa'yo. Yes. Diba? Kasi ako ganun din ginawa ko eh. Diba? Parang, boss, ano yung ginagawa mo? So, doon na simula yun. Paturo niya na, hindi kasi ganito yan. Ganyan pala yun. Ganon. So, before ako maging assistant team manager, may idea na ako na, ganito pala ginagawa ng isang team manager. Cool. Okay. Gets. On your way, parang kumukuha ka na ng mga clues. Yeah. Kasi kung mataas ang ego mo, alam ko na yan. Malalaman ko rin yan balang araw. Yep. Madali lang turuan. Madali lang matutunan yan. Diba? Kasi, nung nag-aral ako ng eduk din, meron kaming subject na child and adolescent development. Ayun. And, child and ado tawag naman din. Yeah. Yan, oo. So, kapag part na pinag-aaralan is how the mind develops. Right. Right. So, kapag egoistic ka daw, it actually it's actually considered a childish trait. Yeah, it's a childish trait for you to be egoistic. Kasi parang, di ba, a child wants to be the center of attention talaga. And, kumbaga, kailangan, parang sila lagi yung pinapansin talaga. Yung needs nila, dapat yun yung nami-meet, Oo. Regardless of the consequences, regardless kung anong situation. Kaya, di ba yung mga bata mahiling mag-tantrums, ganyan. They don't know how to manage their emotions kasi. Right. So, ayun, it's considered a childish trait. And you need to let that go and learn to listen to other people. I mean, okay na naman kung meron kang magtitira ka ng ego para sa sarili mo. Kahit konti. Kasi syempre, pride mo pa din yun. Yeah. Pero, i-balance mo siya. Yeah. Kumbaga, your life should not be centered around your ego. Diba? But you can have a little bit of ego because you need to respect yourself. Pero, it shouldn't be centered around it. Parang feeling mo, yung buong mundo ay
umiikot para sa'yo. Yeah. Hindi. And it's not the world's responsibility to submit to your ego or to boost your ego. Kung hindi mo man makuha yung gusto mo, iikot pa rin ang mundo. Yes. Diba? Kung maging failure ka man, iikot pa rin ang mundo. Yes. I think isa rin yun sa realization ko Yeah. na no one really cares about me. Though yes, ikaw, Yeah. friends ko, family ko, yeah, you guys care about me. Pero by the end of the day, for example, itong podcast, kasi nag-hesitate ako kasi ano kaya yung magiging reaction nila sa akin, di ba? Pero na-realize ko kasi nakapanood ako ng isang podcast. Yeah. Na wala namang pakialam yan kung itutuloy ko to o hindi. Yeah. Wala namang pakialam yung ibang tao. Kumbaga, magpapatuloy din naman yung buhay niya. I mean, kapag ba walang ako nakuhang views sa podcast ko, malalaman kaya ng isa kong friend sa Facebook. Yeah. So, yun. Parang doon ako naisip na, sige, tutuloy ko na lang. Kasi, kung ayaw nyo, edi wag. Kung gusto nyo, edi go. Welcome kayo. Yeah. So, yun yung naging mindset ko. Kaya ako tinuloy ito. And I wish na sana, yun din, nalaman ko rin siya before 21 na hindi magbabago yung hugis ng mundo. Yeah. Diba? Kung hindi gumana yung gusto ko. Yeah. Right? So, actually, parang hanggang ngayon, pa rin yun eh. Parang alam mo yun na... Ang hirap niyang i-let go eh. Ang hirap niyang tanggalin talaga sa consciousness mo. Completely. Kapag hindi sumang-ayon sa akin yung kapalaran, parang, ba't ngayon ka pang umulan? Mag-jogging nga dapat ako eh. Oh, come on. Diba? I mean, mga malilit na bagay. Sobrang pete mo naman doon, no? Naniniwala ka ba na ang babae is nagmamature sila na mas mabilis kaysa sa lalaki? Well, pinag-aralan din yan sa CAAD. Yeah, I mean, kasi ang debut nyo 18, kami 21. Based on the subjects that tackles that subject, they said yes, mas madaling mag-mature ang babae. So, pag yung adolescent stage is younger compared sa... Nakalimutan ko kung anong age kami nag-start magdalaga. Pero mas maaga siya kumpara sa lalaki. So, yes. Feeling ko kasi parang ayoko madaliin yung maturity. Yeah. Parang nasasayang yung... Ako din eh. Pagiging bata mo eh. Kasi pag naging mature ka, mature ka na forever. Yeah. Pero kung ang mentality, kung young yung mindset mo, yun eh, parang may specific time lang siya. Yeah. And limited lang siya. So, once na napasok mo na sige, mature na ako. Yeah. Wala na. Kaya nga, di ba, parang tayo yung mga pinanganak ng 90s, we can't let go of the nostalgia of being a kid, right? We still call ourselves the 90s babies because it's hard to let that go. The millennials. Kasi, ako din, ayoko madaliin yung maturity. Talaga. I want to take it one step at a time. Kasi, most of the times, yung mga tao sa paligid, maraming nangangarap na by 25, gusto ko may asawa at anak na ako. May bahay at lupa na ako. I mean, okay lang, pero oo. Para sa atin, parang masyado pang bata. Sa akin, masyado maaga. Masyadong maaga yun. Kasi, yes. Si mama, alam ko 22 yata siya eh. Nang pinanganak ako. Kasi ang nasa isip ko nun, parang kahit nung siguro college ako nun, naisip ko na yun. Sabi ko, parang ano ba yan, 25 years old. 25 years ko lang may enjoy yung kabataan ko. Tapos, after nun, magiging nanay na ako. Parang hindi ko kaya. Ganun. And, graduate ka ng 20 years old. Yeah. Right? And, magpapakasal ka or magkakanak ka na ng 25. Yeah. So, 5 years lang. So, within that 5 years, dapat lubos-lubosin mo na. Yeah. Kung may trabaho ka, gamitin mo na yung pera mo para gastusin sa mga gusto mo. Kasi,
'Di ba? Kung bibigyan mo yung oras, kung bibigyan mo ng time limit yung sarili mo na hanggang pag 25 dapat kasal ka na. Yeah. Or may anak ka na. 5 years masyado siyang maikli. So kaya sa akin, ang ideal kapag ikakasal ka, ako is around 30 years old. Yeah, ako din. 'Di ba? 30 years old. Kasi sabi ko nga ng 28. Pero parang hindi pa kaya. Kasi wala pa, honestly, kailangan makaipon ka na bago ka pa mag-asawa at anak. Kasi, di ba nga pinag-uusapan natin kanina, ang hirap piliin yung passion. Kasi nga, iintindihin mo yung security din ng magulang mo. Oo. And I don't really resent my parents for that. I mean, I love my parents and I honor my parents, obviously. But you don't want to put your kids in that position. Gusto mo ma-end yung cycle Oo. Siguro, kaya hindi ko rin, I can't take that against them kasi sobrang hirap din ng buhay talaga nila before. Oo. But, yung buhay natin, mas madali kumpara sa kanila. Mas nagkaroon tayo ng freedom kumpara sa kanila. And you owe your kids that time. And wala tayong excuse. We had time. Yeah, we had the time. Yeah. We have great jobs. Yeah. Right? So, basically, wala tayong reason na gawing investment yung yung future na magiging anak natin. Yes. Kung yun na pag-discuss natin, culture kasi. Yeah. Naging culture siya na dapat yung anak ay bumawi sa magulang. Ano kasi siya generational curse. Talaga. Kasi, di ba, when you think about it, nung pinanganak yung nanay at tatay ko kasi boomer sila. Wala sa akin lahat ng tao doon, I don't know why, pero lahat, hindi madali yung buhay ng mga tao ng panahon na yun. Kakatapos na ba ng World War II nun? Oo. Diba? Well, 10 years after. 10 years. Ay, hindi. Kasi 1949 nabuhay yung tatay ko. So, parang kakatapos lang talaga. Halos. Halos kakatapos lang ng World War II nung pinanganak siya. And he was expected to work. Teenager pa lang siya. Yung ginagawa niya, yun yung ginagawa niya since he was a kid. Basically a kid. He didn't have the same freedom as I did to pursue what I want. Ayun. So, kaya siguro, by the time I was born, it still wasn't easy to support us, right? Pero in my case, I don't have a reason to say to my child na if ever I have a child na mahirap yung buhay, ganyan-ganyan. Well, sasabihin ko pa na mahirap yung buhay kasi mahirap talaga siya. I mean, katotohanan yun. Yeah, katotohanan yun. Pero, hindi ko pwedeng sabihin sa kanya na anak, kapag gumarabi ka, tulungan mo. Parang gano'n. Alam mo yun? Kasi ito para sa akin. Hindi ko naman sinasabi na failure yung magulang ko. Pero para sa akin, kasi same reason ano rin siya sila galing rin sila sa mahirap na pamilya. Right? Yeah. Naghihirap din talaga sila. Pero sa akin ngayon, since may support ako na-receive. Yeah. Right? Tapos, di ba, may support ako na-receive, may trabaho na maayos. Parang hirap sabihin sa anak mo na, di ba, sabihin mo na, anak, pag matanda na ako, bumawi ka sa akin. Ganun. Pag nakagraduate ka ba, bumawi ka sa akin. I mean, parang nangyari, parang failure mo yun Yeah. Failure mo yun as a parent na, bakit ko siya papabawiin sa akin? Yeah. Hindi ba dapat ako yung tutulong sa kanya? Ako yung magpapalaki sa kanya? Ako yung magbibigay ng inspiration para sa kanya? Minsan ka nakita ng inspiration na nangihingi sa'yo ng ng pera or something. Wala, di ba? You need to inspire para mag-grow yung ibang tao sa paligid mo. And, they did their best. I mean, my panganay din yung tatay ko nun You know the rest. I mean, you know the rest of the story. May pagpanganay talaga. Kami mga panganay, we're so responsible. So responsible. So, yun. Lalo na pag lalaki, we're men. We're tough. Yeah. Yes. Before we let go of that specific topic, I mean, my parents did their best. Talagang naturo talaga yung wisdom sa akin before I became an adult. I was protected from all evils as much as possible.
And I think I owe that to them to give back. Right. Right? Sa generation ngayon, daw hindi lahat kasi yung mga, alam mo, sabihin ko na yung karamihan sa mga mayayaman. Yeah. Parang hindi nila alam yung hirap eh. Well, Alam mo yun, yung hirap na parang kunti lang yung nakakain nyo. Yeah. Hindi mo napipili yung nakakain mo. Tapos sa isang araw, isang meal lang, di ba? Yun yung mga poorest of the poor talaga, di ba? Hindi nila naranasan yun. Ako hindi ko naranasan yun. Kaya siguro parang tinetake for granted ko yung ibang bagay na nakapaligid sa akin. I can't say na naranasan ko din yun, obviously. Hindi ko rin naman naranasan yung ganun. Ayun. Pero kasi parang, when you think about it, ang sheltered ng naging buhay natin. Kumpara sa magulang natin. I mean, mas komportable tayo. Yeah, mas komportable talaga. So we owe it to them. And because of that, we owe it to them too na itigil na yung curse. Kasi curse talaga yung nangyari sa atin. Okay? Curse yung nangyari sa atin. So, kailangan matapos na siya. Kung ano man yung struggles. Yun na lang. Struggles na that we had to face. It has to end. It has to end. So, with that note, i-enjoy niyo muna yung time niyo. Bago kayo mag-asawa at anak. Yes. Pero kung dream niyo talaga mag-asawa at anak by 25, then go for it. Why not? We're not stopping you. It's your life. Enjoyin mo yung kabataan mo. Yes, diba? indeed. Yan, enjoyin yung kabataan mo. Before 21 years old, enjoyin yung kabataan nyo. Dahil once na nasa work environment ka na, ibang usapan na. Diba? Miss mo hindi yun. Hindi na joke na. Kasi ako, ano ba, nung teenager pa ako, oh my God, I can't believe I'm saying that now. Na back when I can't believe I'm using that term. Back when I was a teenager. Right? Almost 10 years. Almost 9 years ago. Yeah. Masaya siya. Parang, kumbaga, naalala ko pa noon, may 5 akong friends. No? Actually, 4. 5 kami. Parang, meron kaming, we were a group of friends. We call ourselves Gossip Girls. Kasi nga, lagi kaming make... Like the TV show. Hindi kasi, oo. Pero iba yung spelling ng girls. G-H. Oh! So that's may face ka palang ganun. Yeah, that's the most jejemon that I can be. Kasi wala nga akong cellphone nun. So, hindi ko na naranasan yung face na nagte-text ng jejemon ng spelling. Tapos yun, ang ginagawa lang namin, pupunta kami sa mall, ganyan. Nililibre kami ng classmate namin na may pera, ganyan. Tapos, di pa ba? Ayun, di ba, South sa festival. So, nag-excite kami, Tom's World. Tapos, nakabila ko ng mga Total Girl magazine. Mga magazines. So, magazine, K-Zone, Total Girl, ano ba yun? Candy Magazine. Alam mo ba yung mga magazine na yun? Alam ko, Candy, parang pambabae siya. Yeah, pambabae siya. Pero, sa akin, since anime fan ako, K-Zone yung binibili ko nun. Yung K-Zone, ang katambas niya yung Total Girl, medyo pang bata yung dala ko yun. Tapos yung Candy, parang siya yung pang teenager. Okay. Na para siyang 17 magazine, pero para sa Pilipinas. Ewan ko kung meron pa yun, kasi hindi ko na nakikita yung page nila. I mean, kahit ako, wala na nakikita ang K-Zone. Yeah, so I don't know. Pero I hope they're still around. But that made my life, my childhood. You know, nanonood ako on Disney, Nickelodeon. And I wouldn't have that any other way. At that age, may mga kakilala na akong nagjojowa. Right? And ako ang pinagkakaabalahan ko is pop culture. Pop culture, reading here and there. But like I said, wouldn't have it any other way. And I got to enjoy my life. I got to discover who I am through pop culture. So I love it. I mean, how about you? Ako nung bata ako, yun nga, more on anime. Ang physical activity ko nun, basketball. Anime, basketball. Hindi pa ako masyado, into movies na ako nun. What movies do you watch? Yun na, mga Forrest Gump, ganun. Talaga ba? High school? Hindi. Before 21. Okay, fine. Okay. Yun na pinapanood. Forrest Gump. Pero nung high school ako, hindi pa masyado into movies nun. Yeah, okay. So, into movies lang ako nung college. I think high school yung feeling mo cool ka, pero looking back,
Oh my God, I look hideous. Yeah. Well, I look girly. Like Mhm. really, really girly. I like pink, flowers, stuff like that. But I wasn't cool. I was weird. I was a weird girl. Mhm. Still am. Ang hilig ko nun, hindi movies. Mhm. Well, nanonood ako ng mga movies, pero yung mga sinasuggest lang. Pinapanood ko lagi nun sa Nickelodeon. Pinapanood ko nun. Drake and Josh. Sadly, yung main actor dun is Yeah, he went sideways, whatever. Let's not talk about it. But yeah, I used to watch that a lot. iCarly, Victorious, Zoe 101. Tapos ng bata ko, meron din All That. Medyo hindi ko napapanood yung All That kasi batang-bata pa ako nun. Nickelodeon yan. Diba? Nickelodeon ng lahat. Tapos, yung cartoon sila is Fairly Odd Parents at saka SpongeBob. SpongeBob. Yun. Ako kasi laking Cartoon Network ako eh. Oh, I More see. on Cartoon Network, Kids Next Door, Aha. mga ganun. Tapos nung yung Disney naman, Hannah Montana, Sweet Life of Zack and Cody. Ano pa ba? Wizards of Waverly Place, saka Sunny with a Chance. Ako kasi sa Disney kasi ang focus ko nun more on sa side nila Mickey Mouse. Ay, talaga? Yung House of Mouse. Aha. Tapos yung mga movie nila, Three Musketeers. Goofy movie ba yun? Goofy movie. Still the best Disney movie. Oh, I see. Let's watch it. I'll watch it. So, yun. Yun yung gusto so, sa kanila. mas cartoons and anime yung mga trip mo? Oh, back then. Nung high school lang. Medyo mas anime talaga. Pero anime talaga. See. Pero, ang pinagtutuunan ko ng pansin talaga nun, mga rock songs. Wow. Mga banda. Anong rock? Dapat specific. Yung mga yung mga post-hardcore, mga emo. Diba? Kasi, ewan ko Ay, nako. We all went through an emo phase. Yeah, I mean, since pinag-usapan natin yung diba, before 21 years old, Yeah. I mean, everyone has a phase. Yeah. I mean, I didn't go hardcore like my friends. Kasi may mga friends ako now na nagkukulay ng hair. Hanggang may mga ngayon? tattoos, yes. Okay. Tapos, ang akin lang eyeliner. Eyeliner na. Yun, eyeliner lang talaga. Ako sa akin, Saka yung hair na yung bangs. Kasi, lang. Ayun. Ako sa akin, well, wala pa akong yung pambanat ng buhok. Aha. So, ako ang ginagawa ko. This is high school, Yeah. Ginagawa ko. Binababa ko talaga siya, kahit wavy yung buhok. Stupid ass hair. Tapos, Aha. minsan eyeliner, kapag natitripan talaga. Yeah. Pero, hindi ko masyado ginagawa yun. Kasi, masakit sa mata eh. Pero nagano ako noon, yung pedicure na black. You know what? Yung eyeliner. Manicure pala. Go. Sige, ikaw muna. Manicure pala na black. I see. Yung eyeliner na black, you really don't have to hurt yourself to get that. Bakit? Kasi, paano yun? Kailangan ano ka lang. Kasi ngayon, mas marunong na ako mag-makeup, di ba? Lagi akong mahilig manood ng mga makeup tutorials sa YouTube. Basta ano ka lang, i-relax mo lang yung sarili mo. Masyado, kasi ang harsh nung ginagawa nung mga kaklase ko. Tsaka, ang kinukulayan lang nila is yung baba. Which is, it makes your eyes droopy, girls. Don't go through it. It's not worth it. Yeah. Unless you're going for the goth emo look, then go for it. But, if not, if you wanna, look like a model, whatever, then it's not the best look. Yeah. So, you were painting your nails. Oo. Almost. Muntik na ako matanggal sa noon. Sa varsity. Oh. Sabi sa akin ng principal ko, hindi mo tatanggalin yan. Tatanggal ka sa varsity. So, same day, tinanggal ko siya. Nanghiram ako ng yung takip ng ballpen. Tapos kinukuskus ko siya. Kakaiba yung face na ginawa. I think wala akong sinundang style. Dati nung second year high school ako. Na-bored ako. So, I cut my hair. And then, hanggang sa, hindi siya pantay. Oh my God! So, ang nangyayari, unti-unti ko siyang kinat hanggang sa shoulders ko na lang siya. Tapos parang, for some reason, hindi ako na-satisfy. So, I tried to cut my bangs. Yung bangs, hindi na hanggang sa kilay lang, hanggang sa main hole lang. Dito lang. So,
alam mo yung look ni Katy Perry? Alam mo ba yun? Yeah. Na hindi siya abot sa kilay. Ayun. So, tinatawag nila akong Dora. Hanggang sa pinarelax ko yung hair ko. So, umokay na siya. Pero for a while, I love having full bangs. May mga pictures ako na may full bangs ako. Yun yung pinaka-face na sinundan ko. Well, ako kasi, ayoko talaga ng buhok ko nun. Kasi, yun nga, wavy siya. Like, buti na lang, nung college ako, yun na, meron na kaming flat iron. Meron na kami nun. Yeah. So, medyo naayos-ayos yung buhok ko. Pero back then talaga, nung high school ako, oh my God. Ako dati Who are Sorry. you? Yeah, go. Who are you? Di kita kilala. May time na pinapakulot ko yung hair ko bago ako pumasok ng school. As in, pinagtitinginan na ako ng tao kasi ako lang yung naggaganon. So, but I think I look cute. Whatever. Kasi back then, dapat diretso yung buhok eh. Yeah. Yun yung standard. Yeah. Tingin ko Well, yes. Kasi, di ba, tuwing after ng December, akala nyo yung generation lang ngayon yung gumagawa nun. Pero even back then, pag bagong taon, bagong hairstyle din yung mga babae. Like, unat na unat din yung hair. Alam mo bakit? Yeah. Kakakuha ng 13th month. Yeah. Kakakuha lang ng 13th month eh. But, I have to say though, na if there is a teenage girl listening, try not to do anything to your hair until you're 18. Kasi, bakit? Nung bago ako mag-18, 2 beses ako nagpa-relax ng hair. Yung una, okay lang. Wala namang naging consequence. Pero nung pangalawa kasi, naging medyo ang pangit nung ginawa nung salon na pinuntahan ko. So hindi yung self-service. Sila, may salon talaga. Mas delikado yung self-service sa relax. Don't relax your hair. Any kid out there, don't. I'm telling you now, don't. Paano ba yung relax? Hindi ko mag-gets. Pag relax, ano parang, gagawin? I don't even know what they do. Pero basta, nung ginagawa niya is nasa-straight niya yung hair ko. Yun yung ginawa sa akin. Kasi parang alam ko, sinestretch niya yung hair eh. Parang may chemical ata sa nilalagay doon, no? Nasa-stretch yung hair. Oo. Tapos sabi nga, nung pumunta ako sa, yung pangalawa kong session, 3rd year high school ako noon. Kasi di ba nag-summer job kami. So, may pera, may naging allowance ako. Doon ko ginamit. Why not? Doon napunta. And yung una kong pinunta na salon, sabi wag daw kasi nga masisira yung buhok ko, bata pa ako. Hindi ako nakinig. Sabi ko, sige, punta ako sa ibang salon. So, sinabi na nila sa'yo? Yeah. Nabawal. So, ayun, napaunat ulit ako. Pangalawang beses nun, sunog na. Ay, parang hindi. Ang nararamdaman ko nun, ang sakit sa anit. Wala akong sinasabi. Siguro na anuhan din yung roots ko. So, nung pagkatapos ng session, nagkakaroon ako ng breakage. Ang dami talaga. Wow. Ayun. So, to all the kids listening, just don't do anything to your hair. At least, bring your parents or guardian with you. Because it could be a lot more permanent than you think. And kailangan mo pakalbo. Pakalbo ka na. Kasi ireregret nyo talaga. Yeah. So, yeah. May ma-add ka pa ba? This is vain. But, learn to wear your sunscreen. Kahit hindi ka nagsiswimming. Kasi mainit sa Pilipinas. Oh, yes. Kasi cancerous siya eh. Yeah. Dapat talaga nagsasunscreen kayo. Like, it's okay to get your vitamin D, get the sun out there. But, wear your sunscreen. Even as a kid. Hindi lang sa beach. Kasi, nung bata ako, right, sport fest dati sa school. Talaga. So, nangyayari, hindi pa to, elementary pala ako nito. So, nangyayari, yung court na tinatambayan namin is wala siyang, cover. So, wala siyang bubong. Yeah. So, nangyayari, habang nanonood kami ng event, like, kung may nagba-basketball or nagba-volleyball, nanonood kami. Then, yun nga, sabi sa akin ng mama ko, ano yung nasa likod mo? Yung pala, may sunburn na pala ako. Yeah. So, yun. Nalala ko lang na dapat alam mo na yun eh. Di man dapat alam mo na yun. Dapat kung may anak kayo na gano'n, dapat paalalahanan nyo na mag-sunscreen ka. Kaya,
Diba? Umiwas sa araw. Hindi Umiwas dahil sa sa ayaw mong umitim Yeah. or ano. pero let's just remove that concept. Skin disease kasi yun. Yeah. Pero kasi it could save your skin from cancer. And madaling nakaka-age ang sun. Believe it or not. Nakaka-age ang sun. Ganun ba? Yes. So, yung mga batang mahilig mag-skincare, if you're not wearing your sunscreen, it's pointless. Yeah. And another thing is yung yung yun. Let me help you jog your memory. Yun. Speaking of jog, yun na. Yeah. Naalala ko na. Bata pa lang, mas maganda kung ma-engage ka sa sports or sa any physical activity. Right? Kasi, pag tanda mo, yes, wala ka ng time masyado sa pag-exercise, right? Yeah. Pero kung at a young age, right, nag-exercise ka na sumasali ka na sa mga sports activities sa lugar ninyo, parang hindi na siya, mahirap siyang tanggalin ngayon sa sistema ng pamumuhay mo. Like, for example, ako. Kasi ikaw, di ba, nagbabasketball Yan nga, nagbabasketball. So, ako, parang nadala ko siya sa ngayong pagtanda ko. Parang ang hirap niya tanggalin sa sistema ko na gusto mag-basketball. Diba? So, with that being said, parang na-exercise ako. Well, compared dun sa, kunwari, ikaw, diba? Hindi ka nag-sports ng bata ka. Okay. Sige. Sige na. So, right now, parang anong nangyayari, hindi mo siya, parang wala ka ngayong sports sa pantanda mo. Like, so, what's your point? You have to exercise. You have to learn to, lose weight or palakasin mo yung resistensya mo. Yeah. Diba? Kasi, yun nga, tingin ko nagsisimula yan sa pagkabata eh. Kasi, mahirap dalhin yung discipline na mapapagod ka sa pagtanda mo. Yeah. Like, imagine, overweight ka sa pagtanda mo and you don't know any sport. You don't know any form of exercise. Yeah, diba? kasi... And kung, yun nga, kung maka-experience ka or makaramdam ka ng pagod, parang, nakakapagod, ayoko na. Yeah, kasi, nung bata ako, syempre active ka, naglalaro-laro ka. Tapos nung high school, natigil ako. So, parang going into college, work, kasi parang since hindi na ako ganun ka-active, the last time I was active, from my childhood up to when I was in college was until I was like 11. Diba? Hindi na ako naglalaro sa labas. Like, madali na akong mapagod. And people would make fun of me kasi I can't push the door without full strength. Ayun. Yun nga. Kasi nung bata ako, naramdaman ko yung pagod eh. Yeah. Right? So, pagod ako, but I can still work. So, I can still push myself. Okay, kahit napagod na ako. So, nadala ko yun. Na kahit, yun nga, ako ngayon, inaamin ko, okay, overweight ako. So, yun. I'm not. I didn't work out too much. Yeah, that's what I'm saying. Diba? Ako kasi nadala ko eh. Diba? Parang, kailangan ko na mag-exercise. So, meron akong way. Yeah. Diba? To you know what to do. Lose some fats. So, yeah. So, yun. I think importante siya. Exercise at a young age para madala nyo siya. Madala nyo yung discipline. Your skin at a young age. Your muscles, or whatnot. You know. Manabas nyo yung mga toxins. Yeah. Toxins sa katawan. Ganun. Did you recommend? Because you see kids now getting tattoos. That's a good question. Faces too. That's a good question. I'm not sure kung nakita mo yung shorts ni... No, shorts. Kevin not Hart. Shorts. Yeah, video short ni Kevin Hart. Doon ko na-realize na, medyo... Kahit sabihin natin, okay, look. Sabihin natin na may tattoo ka. I mean, that's fine. Right? Kasi baka sabihin na naman ng... Kasi ako wala akong tattoo. Ako din wala. Kasi sasabihin na naman ng
baka sabihin ng mga, yung tattoo community, sabihin nila, hindi ka na pinayagan ng mama mo eh. No. First of all, takot ako sa karayom. So, hindi ko makakapagtato. So, yeah. Pero, tulad nga sabi ni Kevin Hart, makes sense eh. Kahit sabihin na nakakatawa, makes sense na bata ka pa lang, right? Tapos nagpatato ka na sa mukha mo, kung ano na pinagawa mo sa mukha mo. And then, bata ka pa lang, tinry, kasi yun yung appearance ngayon eh. Yun yung sikat ngayon na appearance, lalo na kung gusto mo maging rapper, di ba? So, what if kung hindi mag-workout yan, saan ka ngayon pupulutin, hindi ka makakahanap ng trabaho. Yeah. And diba? We hope na papayag yung mga industries, pero most industries don't allow. Yeah. I mean, hindi naman lahat, diba? Pero most. Yeah. So, medyo may hirapan kang maghanap ng trabaho. Kasi, part of working is making a good impression. And hindi magandang impression for many people yung may tattoo ka sa mukha. Or anywhere na visible siya. Oo. Diba? So, try to wait. Huwag ka muna, kasi may nakikita akong nagtatattoo talaga ng mukha siyang under 18. So, maghintay ka muna at least into adulthood. Tingnan mo kung gusto mo pa rin magpatato. Ayun. Kasi, it's permanent. And, sure, may option to remove the tattoo, but there's risk of scarring, and also, it's expensive. So, you don't wanna do something that expensive, you know? Do something na ire-regret mo. Yeah. Right. And ito, I'm not sure kung ano yung rules, kung ano ba yung law about sa pagtatattoo under 18. Yeah. Like, kung ikaw, tattoo shop ka, diba? Tattoo artist ka. Yeah. Tattoo shop. Tattoo artist ka. I mean, papayagan mo ba yung isang client or customer na under 18? Yeah. Na magpatato? I'm not sure. I'm not sure. I'm not aware either. Pero, kung ano ba yung rules and regulation nyo dyan. Pero, I think it's weird na yung under 18, basically, wala pa siya sa legal age. Yeah. Na, tapos magpapatato siya, then okay lang. Which is something na kind of permanent. Yeah, it is permanent. Yeah. Maybe they probably don't allow it. I'm not sure. Pero baka may mga under... may mga libreng tato. Ganun. Or pinag-practicean. And, yun nga, education is everything eh. Importante siya. Like, for example, narinig akong podcast. Na podcast, ang guest ay si George St. Pierre. Sikat siyang MMA fighter. Ngayon, may mga, alam mo yung mga nanay na lumalapit sa kanya, ini-introduce yung anak nila. Na sinasabi, George St. Pierre, kausapin mo naman yung anak ko. Yeah. Kausapin mo naman yung anak ko. Parang bigyan mo naman siya ng motivational quotes, diba? Yeah. Kasi gusto niya maging maging fighter din eh. Gusto niya maging MMA fighter eh. Bata pa lang siya bata pa lang. Tapos ang lagi sinasabi ni George St. Pierre, kumusta yung pag-aaral mo? Diba? Kasi, yun eh, importante na may tinapos ka eh. Yeah. Diba? Para may safety net ka. Lalo na diba, sa panahon ngayon, may Facebook, may YouTube, in which mas mabilis na yung pera sa'yo eh. Yeah. And tingin ng iba na kailangan ko pa ba mag-aral? Yeah. Parang kaya ko namang kitain yan dito sa diba? Yeah. Hindi nila alam yung mga risk. Yeah. Na what if kung hindi gumana? Oo nga. Diba? Hanggat kaya nyo mag-aral kayo. Mag-aral, no? Yun eh, parang regret ko din yun eh. Kung sana, gusto ko sana mag-graduate. Pero, isa rin sa gusto ko is, weird. Kasi gusto ko unang maging, gusto ko talaga maging teacher eh. Yeah. Pero, alam mo yung sa college, may mga minor subject.
may isang subject doon, yung general psychology, Aha. tsaka sociology. Aha. Doon ko na-realize na, tingin ko mas maganda siguro kung ito yung course na kinuha ko. Sociology or general psychology. Feeling ko, you can thrive in those Tingin ko. courses. Kasi, ewan ko, parang, ang interesting pala ng subject na to. Parang gusto ko yung course na ganito. Uh-huh. Yun lang, sayang. Alright. Well, speaking of, kasi I'm sure may mga batang dadaan sa ganito. I had strict parents. Right, A strict household. Mm-hmm. How about you? Yes, absolutely. Yung Okay. stricto. Yung mama ko, medyo maluwag-luwag pa siya. Yeah. Pero yung late father ko, Yeah. ano siya? Stricto talaga siya. Late father, elder sisters. I had 3 elder sisters. 5 Strict elder sila lahat. brothers. Yes, they're all strict. They were all strict. Like, I didn't have a phone. Like I told you, I didn't have a phone until I was in college. Kasi bawal akong magjowa. Hanggat walang trabaho. Wala. So, I didn't do it. I didn't venture on that part. But, were you thankful looking back? Good question. Well, yes. Overall, overall. Kasi, for me kasi, yung pagiging strict kasi ng ng papa ko, medyo may mga negative effects siya. Hindi ko matatanggi yun. Pero, overall, thankful talaga ako. Yeah. I mean, tama siya. Buti na lang naging stricto siya. Kasi, dito kasi sa community, dito sa, neighborhood namin, siya parang, tingin ko hindi na ganun ka-safe. Kasi, parang, may mga drug addict, gano'n. Yeah. It's just scary. Yeah. Honestly. Pero, just imagine kung hindi naging strict yung papa ko sa akin. Diba? I might, baka kasama na ako dun sa mga nag-a-addict dyan. Diba? You'll never know. So, thankful ako naging stricto siya. Mas naging disciplined kami. Naging disiplinado kami. Yeah. Na wag gawin yung mga mali. Yeah. Yung tingin na yung mali, ayoko dyan, iiwas ako. Yeah. Diba? Yun naman na sinabi niya sa amin, huwag ka mag-drugs. Yeah. Pwede kang uminom. Actually, bahal pa nga mag-yossi. Pero, syempre, rebellious face. Pero di na nag-yossi ngayon. Pero yun, drugs, ayaw talaga niya. Ayaw niya. Takot siya. Tingin ko kasi, matagal na siya dito, nakita niya na may mga nagda-drugs talaga na mga addict dito sa community namin. Yeah. O sa neighborhood namin. So, yun. Tingin ko natakot siya doon. And he wants to make sure na hindi kami mapasama sa mga addict dito. Okay. I see. So, ikaw, thankful ka ba? Kasi, wala kang boyfriend nung college, high school. Diba? Naging thankful ka ba sa pagiging for having strict parents? Yes. I mean, same with you. Medyo mahirap din yung pinagdaanan ko. But overall, I am grateful for growing up that way. Kasi I don't really look back and say, ay, sana pala nagkaroon ako ng date sa stairway. Ganun. Binigyan ako ng love letter. Parang, no, it's not a regret. Kasi high school boys are not the best. It wasn't when I was a high school girl, I don't think I would have jived with a high school guy. Parang di mo sila type. Yeah. Even at that age. At that age, And of course now, we're decent people, obviously. Right? Tsaka parang, yun nga, everyone's selfish at that age. So, everyone will easily just break your hearts. Which, I mean, I don't know if I don't know if I would have recovered because I don't know what happened. But I'm glad I never really
got into it. Because it wasn't worth it. I don't think it was worth it. You know? Like having a relationship That age, yeah. that age. I mean, sa akin okay lang naman. Akin okay lang. Na magkaroon ng jowa. Aha. Pero, you need to have Aha. a, you know, a mindset na huwag mo ibigay yung lahat. Aha. Kasi bata pa kayo eh. Yeah. Ang bata nyo pa eh. Para sabihin na forever na to, ganun. Yeah. I mean, may mga couple na nag-work. Yeah. Work out. Okay? But that's like 1 in a billion. Oh, like high school, diba? High school sweethearts kayo, diba? Yeah. I mean, meron gumagana. Pero, high school, let's say, magjowa kayo ng high school. Yeah. Tapos magka-college kayo 4 years. Yeah. So, sa 4 years na yun, parehas ba kayo ng college na papasukan? Uh-huh. Let's say, parehas kayo ng college na papasukan. Parehas ba kayo ng course na papasukan? Yeah. Kasi, kung sabihin natin na parehas kayo ng college, parehas kayo ng course na papasukan, parang may isa sa inyo, na hindi talaga yung trip. Gusto lang niya na magkasama kayo. Yeah. In a real world, most of the time na magkaiba ng college, magkaiba sila ng school or university. 4 years, mahaba yung mahaba yung panahon na yun. Mm-hmm. So, walang kasiguraduhan. Yes. Nagiging kayo ba forever? You might say na ngayon, kunwari nakikinig kayo ngayon, below 21 years old kayo and may jowa kayo or may bowa kayo. You may think right now na forever. Yeah. Forever na yan. Yeah. Pero, ang masabi ko, it might be not. Okay? It might. Pero, i-enjoy nyo. Yes. I-enjoy nyo yan. Kasi, kung, for example, mag-break kayo, masakit. Masakit. Pero, may isip mo na, okay lang, naging masaya rin naman ako eh. Uh-huh. And, since na nag-break kami, ano nga ba ang dahilan ba't kami nag-break? Yeah. Diba? You can improve yourself. Yeah. Diba? And you learn from the lessons that Ba't nga ba kami nag-break? Mm-hmm. Diba? Nasakal ko ba siya masyado? Diba? Naging babae, masyado ba ako naging close sa ibang babae, kaya siya nagalit sa akin? Yeah. Mga ganun. Learn from it. And, again, pwede ka magka-boyfriend or girlfriend once na makagraduate ka. Kasi, darating ka dyan eh. Yeah. Diba? Darating ka sa point na yun na kakailanganin mo ng partner sa buhay. Yes. So, yun. Love will find a way. Ako kasi, looking back, okay lang naman magka-jowa kayo at that age. Pero I've seen, kasi I'm the girl here, and I've seen what my friends have gone through. And what high school boys have done were really messed up. Okay. Yeah. They were messed up in a way. Most of them. Yeah. Pero, lalaki ako. Pero di ko madedenay na malaki yung population ng mga lalaking, nagloko. I mean, Gano'n ka bata eh? Kahit ako, nagloko din ako. Hindi ko matatanggi yun. But, gano'n ka bata din? High school. Kaya nga, yun na nga eh. So, don't date in high school kasi high school guys are not the best guys. Okay? Yeah, and laging tatandaan, okay, tulad na pag-usapan namin kanina, mabagal kasi ang maturity namin. Pasensya na. Mabagal ang maturity namin. Yeah. So, kung sabihin niya, napaka-immature mo, okay, hindi. Ganito kami din-assign. Pero, di excuse. No, it's not an excuse, dude. Don't even. So, yun. Pero wag naman kayong mag-boyfriend, kung high school ko yun, ng alam mo yun, over 21 or over 18. Yeah, that's weird. That's, age appropriate dapat lahat. Oo naman. Tao. Self-worth, everyone. Yun. So, I think that's it. That's it. Okay, let's end this podcast. So, guys, thank you sa pakikinig. And again, every Monday ang ating new episode. Follow me on TikTok, YouTube,
and Facebook, ang paborito kong podcast, i-type nyo lang. Yeah. Okay? I-type nyo lang. Yeah. That's it. Click Yes. nyo lang, follow, Yes. then Yes. there you go. Thank you. Goodbye. See you.